Marami ng mga trade proposals ang lumalabas para dito sa pag-trade kay Alex Stockton at sa tingin ko ang aaprubahan dyan ng PBA ay itong lumabas na isang trade proposal kung saan involved ang Converge, Magnolia at ang Northport Batang Pier. Ang mangyayari dito, ang Magnolia makukuha si Arvin Tolentino, samantala naman ang Converge itong si Calvin Abueva at itong Northport Batang Pier, itong si Alex Stockton, Jeyo Ambohot at isang first round pick. Sa tingin ko, pag ganitong klaseng trade, lahat makikinabang. Unang-una, itong Magnolia, pag nakuha si Arvin, alam natin na magbibigay yan ng additional scoring na kinakailangan ng koponan ni Coach Vic Tolero. Sa panig naman ng Converge, hindi naman sikreto na ito si Governor Delta Pineda gustong makuha na matagal na itong si Calvin Abueva. Kahit sabihin pa ng iba na lampas na sa prime ng kanyang karir ito si Abueva, siya talaga ang gusto ni Mr. Pineda at willing naman siyang i-give up yung iba niyang players para mangyari yan. So sa tingin ko, magiging magandang fit itong si Calvin dito sa Converge. Samantala naman sa Northport, kung makukuha nila ito si Jeyo Ambohot at ito si Alex Stockton, ang gandang addition yan. Una ito si Ambohot, 6'7 yan na pwedeng maging forward center na merong 3-point shooting, katulad ni Troy Reich dati. At ito namang si Alex Stockton, isa yan sa pinaka matinding defenders ngayon dito sa liga. Kung pinapanood ninyo ang laro ng Converge, mapapatunayan nyo ganyan talaga ang laro niyan. At sa tingin ko, kung magkakaroon ng ganyang option itong Converge, itong Northport Batang Pier, lalong lalakas yung kanilang lineup ngayon. Samantala ito si Ambohot, ang kailangan lang naman yan ay playing time talaga. Nakita natin nung nasa PBA on tour na kaya niya umiscore ng 3 ng sunod-sunod. Kaya sa tingin ko magiging magandang addition ito sa lineup ng Northport. Kaya sa ganitong klaseng trade, lahat sila ay makikinabang at aaprubahan niya sigurado ng PBA Trade Committee dahil yun namang tatlong teams ay makikinabang doon sa mga players na makukuha nila. Kapag nagkataon na magkakaroon ng isang trade itong Rain or Shine at itong TNT, kung inyong matatandaan, may trade dapat yan, itong kay Rain ng Batak. Pero nung bandang huli, napunta itong Sinambatak dito sa Blackwater Bossing. Pero malay natin, baka Sinambatak eventually sa TNT rin napunta. Pero sa ngayon, mukhang merong isang diretso na one-on-one trade, itong TNT Tropang Giga at itong tinatawag natin na Rain or Shine Elasto Painters. At ang mangyayari dito, mukhang ito si Bobelga, iti-trade na dito sa TNT dahil nangangailangan sila ng big man. At ang ipapalit naman dito, itong katropa ay ito si Kim Montalvo at isang future first round pick. Sa ngayon kasi itong Rain or Shine, meron na silang big men. Ito si Luis Villegas, si Keith Datu at itong si Santi Santillan. Plus sa darating na draft may makukuha pa sila dyan. So medyo expendable na itong si Belga. Samantala naman itong TNT, obvious na kailangan nila ng big man ngayon. Dahil may injury pa itong si Poy Eram at natatagalan pa bago nila makuha itong si Brandon Ganuelas Roser na mukhang ayaw bitawan ng NLEX Road Warriors. Kaya magiging magandang temporary solution si Belga sa center. Samantala naman kung ito si Kim Montalvo mapunta dito sa Rain or Shine, lalong dadami yung guards nila at mapupunuan nito yung pagkawala ni Rain ng Batak. Pero siya ang talagang habol dyan ng Rain or Shine ay yung magiging first round pick ng TNT. Dahil diyan sila kukuha ng mga additional players na madedevelop. Kaya sa tingin ko magiging balanse ang ganitong trade at matutuloy na. Sa ngayon kasi ito si Belga matagal nang gustong lumipat niyan dito sa SMCO MVP Group at sa tingin ko marami ang pwedeng puntahan dyan. At mukhang TNT ang top candidate na dipatan itong si Belga. Samantala naman ito si Coach Yengia, kontento yan na kumuha ng mga first round picks dahil diyan nakaka-develop talaga ng talent itong Rain or Shine na hindi gumagastos ng kasinlaki ng SMCO MVP teams.